Magandang hapon po. Pasensya na po kayo kanina sa katigil. Tumitigil po kasi ang ating internet. Hindi mo natin alam kung bakit. So, mag-umpisa na ulit tayo ng ating live broadcast. Sa ngayon po, ako po ay si Founder Jim Ray. At medyo maganda ho siguro ang ating pag-uusapan ngayon. At mag-start na siguro tayo kahit na wala pang nanonood. Saan pa kayo? Ayun, meron isa. Okay, umpisa na tayo. At mamaya na po yung mga komento. Manood po muna kayo at makinig ng ating mga sasabihin. Malaking bagay po itong ating ilalahad ngayon, itong ating sabihin natin na pananaw at obserbasyon ni Founder Jim Ray. Okay, medyo tayo ay maraming sasabihin ngayon at ito po ay malaking bagay sa ating bansa. Kaya kung hindi nyo narinig panoodin nyo na lang ako sa YouTube, pero pakinggan mo na yung narinig nyo. Magandang araw po sa lahat. Tayo po ay nasa 41 days na ng lockdown. Marami na nagugutom at marami na ang nawalan ng trabaho. Marami na din ang nasisira ang ulo. Ito po yun. Baka isa na ako doon. At marami na din sa matatanda ang emotionally depressed. Ito mahirap nag-iisip kung ano na nangyayari sa kanilang mga anak. At po, dahil dito sa ating kumpanyerong Duki, na siya na lang yata ang sunod ng ating gobyerno. Naalala po ba niya yung pinag ko sa aking shoutout na nagsasabing pagkatapos ng COVID-19, lumaban na tayo. Nabala ko din gawa ng note na aking ipapublish sa April 25 to 30. Hindi na po. Sa May 16 ko na lang ito ipopost. Pero baka hindi unin nyo na naunawaan itong ating paglaban. Kaya atin po itong ipapaliwanag. Ang lalabanan po natin ay ang pagkasira ng ating kalikasan. Nakausap ko na si Sister Stella Bulacan, ang founder ng Guardians Magistrate Advocates for Democracy International. Chimadi. At magtatayo kami ng mga eskwelahan kasama ang TESDA na ituturo ng back to basic o pagbabalik sa sinauna upang makalaban tayo sa mga virus na lika ng pagkasira ng kalikasan. Itong virus natin ngayon gawa ko yan ng kalikasan. Okay, maging update lang po sana kayo sa ating grupo ng Greatest Environmentalists the Philippines at sa inyong lingkod. Pakiusap ko lang po sa inyo, mag-subscribe sa Great Environmentalist channel sa YouTube, saan makikita din ninyo itong ating video. Okay. Sana ho natin COVID-19 sa pananaw at obserbasyon ni Founder Jim Ray. Sa ngayon po, ako si Founder Jim Ray. Napakalaki ng ating problema ngayon tungkol sa kalusugan. Parang ang lahat ng Pilipino ay dapat dumepende sa sinasabi ng tinatawag na dalubhasa sa larangan ng medisina na hindi naman
naman dapat. Dahil katawan natin at mga mahal natin sa buhay ang posibleng mapinsala. Mahirap din ho yung sunod tayo na sunod ko. Okay, aking ipinagmamalaki sa kabila ng napakarami kong inaasikaso, isa din po akong guardians na nabibilang sa kapatirang guardians na ang ibig sabihin ay Gentlemen Associate of the Filipino Race, Dauntless Ingenious Advocators for Nation and Society. Sa Tagalog, ang mga tunay na guardians ay mga maginoong katuwang ng lahing Pilipino, magigiting, matatalinong tagapagturo sa bansa at lipunan. Yan po ang ibig sabihin ng guardian sa Tagalog. At dahil isa ho akong guardians, gusto ko magbigay ng pananaw o opinyon at obserbasyon sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa at maging sa ibang bansa. Okay, hindi lang naman doon sa ating bansa eh. Bago pa dumating ang virus na si COVID-19 sa ating bansa, ay katakot-takot na yung mga babala sa TV at maging sa social media. Ang pagsasabi na maghugas lang ng kamay pagkagaling sa labas gamit ang sabon ay ligtas ka na. At sabi pa nila, walang suplemento, walang bakuna at gamot itong COVID-19. So, wala talaga. Kaya, yan ang mga una nilang tikada. Pero nang kinuha yung 400 na tripulante sa Japan na na-quarantine na sa vapor at hindi pinababa sa lupa, ay muling pinaka-quarantine ng DOH sa Kapas. Tarlac na inangalan ng mga mamaya ng Kapas dahil baka daw airborne o baka sa hangin galing ang virus. At saka lang nila sinabi o inamin na gumamit ng face mask kung nakakala na baka sa hangin ito manggaling. Ang ibig sabihin nito, wala talaga silang kaalaman tungkol sa NCOV na kalaunan na ginawa nilang COVID-19. Okay, pagka hindi masyado ninyo ako naiintindihan, mababasa nyo rin po itong note sa YouTube at dito rin po sa Facebook. Kaya nga ayun at nagkaroon ng panic buying, di ba? Face mask at mag-isa alcohol dahil may nagpakalat na masyadong matapang itong virus at baka hindi makuha sa sabon. Sa karon dumami nagkaroon ng positive COVID-19 sa mga sikat na personahe, kaya akin silang tinawag na modelo ng COVID-19. Alam naman ninyo kung sino-sino sila. Sa kabila napakahigpit na pinatutupad ng chance community quarantine. Sa araw na ito ay 40 days na. Kahapon kasi ito ay sinulat. Tapos lang kanina. Saka naman daw dumarami ang nagiging positibo sa COVID-19. Na maaaring totoo dahil kinukulong nila ang mga tao, lalo na ang mga matatanda, na mga nangangailangan ng sikat ng araw upang lumaban sa kahit na anong kasakitan. Ito ng ating Diyos ang bitaminang nakukuha sa sikat ng araw, kaya dapat huwag natin kulungin ang matatanda. Kawawa yung matatanda eh. Bagay matanda na rin ako, no? Pero inuugali ko magbilan araw-araw sa sikat ng araw, between 8 to 10 kalahating oras. Okay. Sa aking palagay, palagay ko na po ito, sa pagkasira ng kalikasan ng galing itong virus, kaya walang dapat sisiin ditong bansa sa mga nangyayari ngayon dahil lahat ng bansa ay sumisira ng kalikasan. Ang mga dapat ditong sisihin ay mga bansang nagsusulong ng bakuna para daw sa COVID-19 na maraming nag-aakalang ito ay mapanganib, katulad ng Dengvaxia at polio vaccine. Di ba? Pareho nagkaroon ng problema ho yan. Ang Dengvaxia sa polio vaccine. Ating pong basahin na nagagawa ng pagbabago ng klima sa ating kalusugan. Nawaring dito nang galing ang posibleng virus ng COVID-19. Sa salitang English po ito. Kinuha po natin to sa
internet. There are many ways in which climate change could impact people's health, depending on age, location, and economic status. Climate change is already affecting the health of many and has the potential to impact millions more, according to the Center for Disease Control and Prevention. Climate change-related health risks may include heat-related illness. Minsan mahi-stroke kayo. Medyo injuries and fatalities from severe weather. Yung biglang malamig na malamig o biglang mainit na mainit. Asthma and cardiovascular disease from air pollution. Ito siguro nakuha ni Duque. Asthma, meron siya nito eh. Respiratory problems from increased allergens. Diseases from poor water supply quality. Water quality, water and food supply insecurities. Okay. Nakukuha talaga ang sinasabing mga sintomas ng pagkakaroon ng COVID-19 sa nauunang 5. Ano po? O hindi po ba? Sa akin palagay, ang COVID-19 ay isang simpleng trangkaso at pamamaga ng tonsil. At kung mahina ang iyong resistensya, ay baka mauwi sa pulmonya. Dito ka na nila gagamutin kahit na sinasabi nilang walang gamot ang COVID-19. At kung may side effects ang kanilang gamot, dito ka na talagang matetepok. Karamihan sa matatanda ay mahina na resistensya, kaya kapatin na sila ng trangkaso. At pag namaga ang tonsil, confirm COVID-19 ka na. Marami din daw sa mga health workers na nagiging positibo sa COVID-19 at ang iba ay namamatay. Posible ito sa mga laging nagpupuyat at bumabagsak ang immune system. At kung kabilang sila sa mga nagme-maintenance ng gamot at ginagamot sila, posible na ang mga side effects. Yung muna akong hindi ko nakikita yung mga nagkaano sa akin. Okay. Sa pagtatala ng Vietnam, nakaramihan ay nakadepende. Ito, pakinggan niyo kung mabuti ito. Sa pagtatala ng Vietnam, nakaramihan ay nakadepende sa traditional medicines at walang casualty or mortality sa kanilang bansa sa COVID-19. Hanggang ngayong araw ay nagsasabing dapat daw sa mga posibleng makitaan ng virus, isa lang ang mamamatay kada libo. So sa atin may 5,000 na. So dapat mga 5 o 6 lang, no? Post po natin itong Tara noong April 15. Nakikita nyo dito sa ang ating pong mga bansa, no? Ang Pilipinas, 5,453 ang total cases, recovered 353, ang namatay 349. Masyadong malaki. Okay, huwag na natin basahin yung iba. Bagay itong what's this? Indonesia, labong matay. 5,136 recovered 446 and died 469. Siguro pareho tayo na sistema siguro ng Indonesia, no? Lagyan natin sa baba. Sa Vietnam, 267 ang cases nila, 171 recovered, died 0. Sa Brunei, 136 cases, 171 na recovered, 0, 1 casualty. Cambodia, 122 cases, recovered, 96, 0 casualty. Sa Myanmar, 74
recovered, 4 ang namatay. Ito, mahirap. Yan, dapat kanila. Sa Laos, 19 ang cases, 1 ang recovered, 0 casualties. Tingnan natin ito, pindot na ito. Wait. So, marami na pala kayo, no? Mamaya na po tayo mag-usap. Medyo naano na tayo na babala na antala, mga babala tayo. Okay, makinig na lang po muna tayo, no? Kaya kung sa bansa natin ay nasa mahigit 5,000, dapat ay 5 o 6 pa lang ang namamatay sa COVID-19. Ang problema kasi natin sa ngayon ay ang media at tara ng DOH na lahat ng pagkamatay ay bintang sa COVID-19. Totoo po yun. Maraming matatanda ang nadadala sa ospital na hindi naman nakitaan ang sintomas ng COVID-19. Pero pag sa ospital ka namatay, sa ngayong panahon, lalagyan ka ng probably COVID-19 sa iyong death certificate. Kaya, tara ka na sa mga namamatay sa COVID-19. Kala nyo, nagbibiro ako dito May pangyayaring ganito sa isang ospital na may kawayan dito po sa amin. Kaya sila ay nakademanda sa ngayon na sa palagay ko ay wala din nangyayari dahil kalong sila ng DOH na siyang tanging ahensya ngayon na sinusunod sa Pilipinas. Okay. Marami din na matatanda ang mga namamatay sa side effects ng gamot. Katulad ng aking ama at bilang babae ay pawang sa mga side effects ng gamot ang kinadali ng buhay. Pero matagal na itong nangyayari. Maaaring ganito din ang sanhi ng paramihang pagkamatay ng matatanda sa Italy. At maaaring dito din sa ating bansa. Side effects, delikado yan Okay. Ang aking katanungan sa WHO at maging sa DOH at maaaring katanungan din to ni President Trump. Bakit ngayong may sinusulong silang bakuna, saka naman nila pinalalala ang sitwasyon? Di ba nila alam na marami ng pagkamatay ang mga tao sa mga nakalipas na panahon na hindi naman nila binigyan ng aksyon? Ating pong basahin ng link ng note sa Facebook. Ating pong click ang link. Sabi ko dito sa note, i-click po natin yung link para makita ko natin yung sinasabi natin dito. Okay, nandito na tayo sa litan. Deadliest viruses that visits the world. Deadliest, ito, just to show to the world that viruses are in our planet since the start of global warming causing climate change. Ako ho nagawa noon. Okay, isa-isahin mo natin. SARS. On November 16, 2002, an outbreak of severe acute respiratory system began in China's Guangdong province, bordering Hong Kong. A farmer is in the Shandong district of Wuhan country was likely the first case on inspection. Farmer, kita nyo. Alam nyo po bang yung ating chemical fertilizer na ginagamit ngayon, lalo na sa mga alamang GMO o genetically modified organism, ay hindi natin masabi na dito nanggagaling yung virus. The People's Republic of China notified the World Health Organization about the outbreak on 10 February 2003. Ito yung sinasabi natin lagi 2003 pa ho itong COVID-03. Nakalagay ko dyan sa minsan nilagay natin yung coronavirus Reporting 305 cases including 105 healthcare workers and 5 deaths. 5 deaths lang. Later on, it reported that the outbreak in Guangdong had peaked in mid-February 2003. However, this appeared to have been false because subsequently a
800 cases of infection and 34 deaths were reported. 34 deaths lang naman. Saka sa bansa lang nila. Okay, ito po mabigat. H1N1, year 2009. According to the CDC, an estimated 500 million people, or one-third of the world's population, caught the virus during the pandemic, and between 50 million and 100 people were killed. 675,000 died in the United States alone. 675, ano? Kaya ngayon, magkaya 10,000 lang eh. Ang dami na nilang ginagawa. Some victims died within mere hours or days of developing symptoms. Days lang, yari na. Hindi katulad sa atin, kinukuhalutin pa natin. Okay, influenza. CDC estimate that the burden of illness during the 2017-2018 season was high, with an estimated 45 million people getting sick with influenza, 21 people going to a healthcare provider, 810,000 hospitalization and 61,000 deaths from influenza. The number of cases of influenza-associated illness that occurred during 2017 to 2018 was the highest since the 2009 H1N1 pandemic, when an estimated 60 million people were sick with influenza. Influenza o ano? Flu. As it does with the number of cases, doctors, visits and hospitalization, CDC also estimate deaths in the United States using mathematical modeling. CDC estimate that from 2010-2011 to 2013-2014, influenza-associated deaths in the United States ranged from a low of 12,000 during 2011-2012 to a high of 56,000 during 2012-2013. Death certificate data and weekly influenza virus surveillances information was used to estimate how many flu-related deaths occurred among people whose underlying cause of death on their death certificate included respiratory or circulatory causes. Okay. Copy-paste from the references of Yahoo Answer. Kinuha po natin ito dun sa ating internet Answer. Okay. Okay. Yun ho yung mga nakaraang pandemic o sabihin na natin outbreak na hindi ho nagkaroon ng ganitong sabi nila bago daw to. Okay, bago. Pero bakit yung ibang bansa tulad ng Vietnam wala silang casualty? Sana po nag-iisip tayo po kasi pagka sunod-sunuran lang tayo medyo malabo. Pero hindi ba mo sinasabing mag-isip-isip lang po sana tayo. Maraming nagsasabi na sa paggamit lang ng luya, tanlad, asin, lemon, kalmasi o sibuyas ay posible ka nang makaiwas o magamot sa COVID-19. At maraming nagpapatotoo nito dito sa ating bansa at maging sa ibang bansa. Marami pa lang daw yun busy lang daw yun Pero dahil sa tinabi nga nila na walang suplemento, walang gamot, at bakuna ang COVID-19, sasabihin nila na huwag itong paniwalaan. Pero, kung babayad ka ng 1,000 o milyon, magagamot ka nila. At pati ang mga sinuod nila, mga gamit, pababayaran sa iyo. Di ba yung balita gabi, pinababayaran yung sinuod daw ng mga health worker. 1,000 na nga binabayaran, sisingilin pa yun. Mahal ka ngayong panahon nandyan si COVID-19
ay ang pagsusuot ng face mask. Walang kwenta ang social distancing na sinasabi nila. Dahil kilo-kilometro ang inaabot ng virus na ito. Katulad ng African swine fever na nangyari sa mga baboy. Dahil produkto rin din ito ng pagkasira ng kalikasan. Yung virus na yung produkto rin ng pagkasira ng kalikasan. Kung nilagyan lang sana ng face mask yung mga baboy, siguro ay kaunti lang ang naililipay ng buhay. Nakakatawa, pero maaaring totoo. Di ko ba? Basta na lang nila inililibing Kawawa naman yung mga baboy, papakinabangan pa. Ay lilibing, magbayaran ka ng 3,000. Patay na yung ano mo. Kung bebenta mo ng mabebenta mo ng 7,000, 8,000, yari ka na. 3,000, babayaran ka. Okay. Face mask at magpalakas ng resistensya o immune system lang ang pinakainom natin gawin sa ngayon. Kahit na sabihin flatten the curve na, sabihin nyo wala na akong tayong problema, tugaling pa rin ang pagsusot ng face mask dahil naririyan pa rin ang virus na gawa ng pagkasira ng kalikasan. Okay. Para natin magagawa magpalakas ng resistensya, simple lang. Ang mga sariwang prutas at gulay na may vitamin C ang kakainin, gumamit ng dietary supplement at araw-araw na pag-ehersisyo at sikat ng araw sa umaga ang huwag kakalimutan. Kaya dapat wala nang kinukulong Okay. Akin na rin nire-recommenda. Ito, i-recommenda ko na yung aming produkto, no? Ang aming kooperatiba. Ang Bioalka Virgin Oil, extract of virgin coconut oil. Extract po ito ng virgin coconut oil, no? All natural dietary food supplement. Pag-inom ng 3 kutsara nito araw-araw ay para na din kayo nagbilad sa araw at kumain ng mga sariwang organikong prutas at gulay at maging ang pag-eekserdisyo dahil sa biglaan nitong ninyong paglakas sa sandali ng pag-inom nito. Pwede din sanang paggamit ito sa mga sinasabing PUI at mga naka-quarantine para maiwasan na pagiging confirmed COVID-19 at madala sa ospital. So, sa quarantine pa lang siguro, painumin na natin. Pero hindi pa po tayo makakagawa ngayon ng produkto dahil sa lockdown. After the lockdown na kung sakali. At hindi lang naman itong COVID-19 na magiging problema natin sa inaharap. Marami pang virus ang narito sa ating bansa at mga parating. Dengue at HIV ang ilan. Okay. Marami ang namamatay sa dengue. Kawawa pa, mga bata pa naman. Painumin nyo lang po nito ating marami na akong patotoo yan. Dengue. Ito lang akong ginagamot. Itong extra. Hindi ko may re-recommenda ang aming Bioalka Virgin Oil is Zymatic Virgin Coconut Oil. Kahit na-check na makakatulong ito sa confirmed COVID-19 cases dahil wala pa itong FDA approval at check na magagaya lang ito sa antiviral injection ni Dr. Pabunan. Mahali siguro na sa susunod na pagdalaw muli ng COVID-19 sa susunod na taon. Nadalaw ulit si COVID-19 baka sa sunod na taon, COVID-20 na yan. Okay. Disclaimer. Siyempre, lagyan natin ng disclaimer, no? Ang mga nakasulat sa itaas ay base lang sa opinion at obserbasyon ng isang guardians na ang hangat ay makatulong. Hindi namin po kayo pipiliting maniwala sa mga nakasulat. Pero siguro naman na may tamang pag-isip na din kayo lalo't karamihan ay nakasulat sa Tagalog. Okay, Founder Jim Ray. Hindi po ako si Jaime Reyes ngayon. Isang maka-Diyos, makabayan, at mga kalikasan, guardians. Okay, salamat po sa lahat, no? Yung lagi kong sinasama
lagi kong sinasabi kung sana po ay pinaiiral ito sa ating bansa ang traditional medicine. Siguro para lang tayong Vietnam na walang namamatay. Kaya mahirap po kasi dito sa atin korupsyon, kahit na dyan sa hopefully marating ito sa ating Pangulo at makita na niya yung 50 million na reward niya sa sinumang makaka-invento ng bakuna na para sa COVID-19. Pero hindi ko siguro natin kailangan bakuna, mahal na Pangulo. Ang kailangan lang ko natin ay i-boost sa mga immune system natin, palakasin ang mga resistensya natin, at yung ating kalikasan ay atin na po ayusin. Maraming po salamat at gumagalang Powder Team Ray ulit. Okay, salamat po at hopefully maano pa to sa YouTube at sa ganon ay makapag-komento kayo. Kahit dito pwede kayo mag-komento dito sa aking ginawa pero ililipat pa ho natin ito lalagyan pa ho natin ito ng note para mabasa nyo na sa ganun ho ay maintindihan nyo mabuti, hindi ho yung nakikinig po kayo. Masahin ko nga itong mga rito. Medyo malabo kasi yung mata natin Okay, Bobby Murdoch Mendoza, Jim Gonzalez de Leon, Nino Michelle Luwata, Mark Josen, Jason, pasensya na kayo, hindi ko mabasa yung iba pero marami po salamat, marami kong nanood sa atin ngayon. Benel Perez, kaibigan, kailan ka ba nasali sa komparatiba? Si Armando, salamat Armando, at nanood ka nun. Melvin Balagot. Okay, ililipat po natin to sa YouTube. Mga hindi ko nabanggit, pasensya na po kayo, hindi ko mabasa lahat Okay, at